May nakikita ba kayo dyan na dismiss? Wala, di ba? May nakikita ba kayo dyan na affirm? Wala, di ba? Ibig sabihin, hindi siya final decision. Ano nakita nyo dyan? Ano yung naka-bold letter? Require. Ibig sabihin, magsumiti ka. Hindi pwedeng hindi. Walang tatanggi. Bawal tumanggi. Ano ang ginagawa dito ng Korte Suprema? Sila po ay nangangalap ng ebidensya. Yun lang ang gusto nilang makita dyan. Para makapagdesisyon sila ng ayos. Which now, mga kababayan, gives us, mga kababayan, the impression na walang ebidensya si Sara Duterte. Wala siya na ipakitang ebidensya. Ang meron siya, akusasyon. Kasi bakit hiningi pa to sa Kamara de Representante kung meron na sila nun, di ba? Naghabla sila sa Kamara de Representante base sa chismis. Lumapit si Sara Duterte sa Korte Suprema, ang baon niya, intriga. Nakatambay ako sa ex kanina. Punto ay mga DDS, guys. Sa ex kanina. Galak na galak. Isang sinabi ng mga DDS, nagdesisyon na raw ang Korte Suprema na illegal daw yung impeachment. Kasi ang dami-dami daw tinanong. Oo. Oo, sabi. Puntahan muna natin yung balita bago sila magsalita ng tapos. Baka kasi meron na naman sila maling naiintindihan, kaya puro, alam niyo naman, DDS angat. Oo. Supreme Court asks Congress to comment and submit info on VP Sara impeachment trial. Ayan. May nababasa ba kayong decision? Wala. Hindi ito desisyon. Hindi ito desisyon. Ito ay isang utos ng Korte Suprema. Inuutusan niya ang Kongreso, parehong Senado at Kamara de Representante, na isumite lahat ng impormasyon na meron sila tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Fake news talaga kayo, mga DDS kayo eh. Basahin natin yung notice. Ayan, notice. July 8. Please take notice that the Court en banc issued a resolution dated July 8, 2025. And by the way, bago tayo magpatuloy, mga kababayan, alam nyo, nakakatawa dito, pati mga vlogger pinapirma niya. Paano ko nalaman may vlogger dito sa kaso na to? Sino nyo naman? Oh, sino yan? Yung magkapatid na ano yan, bayaderos yan eh. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Yung dalawang yan, oh. Oh, ito pa isa, oh. Oh, ayan, oh. Oh, oh yan. Oh, bayaderos din yan eh. Pati mga vlogger isinama sa kaso. Ano to? The more the merrier. Mas marami naghabla, mas mukhang legit. Ganun ba yon? Hindi, walang ganun. Hindi nyo mauuto ang Korte Suprema sa ganyan. Hindi naman DDS ang Korte Suprema eh. In order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, the Supreme Court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents to submit the following information under oath accompanied by relevant documents, if any. May nakikita ba kayo dyan na dismiss? Wala, di ba? May nakikita ba kayo dyan na affirm? Wala, di ba? Wala naman kayong nabasa na the Court en banc has affirmed the petition of petitioner Sara Zimmerman Duterte and attorney Israelito Torion, di ba? Wala naman kayong nakikita, di ba, na ganun, affirm. Wala rin kayong nakikitang dismissed. Ano nakita nyo dyan? Ano yung naka-bold letter? Require. Ibig sabihin, magsumiti ka. Hindi pwedeng hindi. Walang tatanggi. Bawal tumanggi. Magsumiti kayo ng mga dokumento tungkol sa status of the first 3 complaints filed by private citizens. Exact dates kung kailan i-file yung impeachment complaint. Di ba 4 yun? Yung impeachment complaint 4. Tapos isa lang yung tumuloy, di ba? Tapos, meron bang kapangyarihan ng Secretary General according sa rules na hindi i-transmit itong mga impeachment complaints na ito sa Speaker, sa House Speaker. Tapos, ano daw yung legal basis ng authority ng Secretary General kung meron man. Tapos, ilang session days na tenga yung 3 una-unang impeachment complaints. Sino yung nag-prepare ng articles of impeachment? Tapos, kailan ipinaikot or kailan ikinalat sa mga miyembro ng Kamara de Representante yung draft na articles of impeachment? At meron ba itong kasamang mga ebidensya, yung articles of impeachment?
Kung si Sara Duterte ba ay binigyan ng pagkakataon na makita ang mga ebidensya at sagutin ang mga ito? Tapos, napag-aralan ba ito ng mga miyembro ng Kamara de Representante bago sila pumirma doon sa pagboto na i-impeach si Sara Duterte? Tapos, kailan daw ba ito isinama sa order of business para pag-usapan sa plenaryo? Ngayon mga kababayan, binasa ho natin lahat hanggang sa dulo, hindi ho ba? May nakikita ho ba kayong desisyon? Wala. Ibig sabihin, hindi siya final decision. Buti na lang nabigyan ng panahon na ng Korte Suprema. Kasi mga kababayan, ngayon wala nang excuse ang Senado. Kapag natalo sila dito sa kaso na to, wala na silang dahilan para i-delay pa nila ang impeachment trial. Ano ang ginagawa dito ng Korte Suprema? Sila po ay nangangalap ng ebidensya. Yun lang ang gusto nilang makita dyan. Para makapag-desisyon sila ng ayos. Which now, mga kababayan, gives us, mga kababayan, the impression na walang ebidensya si Sara Duterte. Wala siya na ipakitang ebidensya. Meron siya akusasyon. Pero anong basis niya? Hindi natin alam. Kasi bakit hiningi pa to sa Kamara de Representante kung meron na sila nun, di ba? Wala ring ebidensya si Torion. Naghabla sila sa Kamara de Representante base sa chismis. Kasi lahat ng ebidensya hiningi dito sa Kamara de Representante. Ayan, oh. Lahat yan tungkol sa impeachment. So, ibig sabihin, lumapit si Sara Duterte sa Korte Suprema, ang baon niya, intriga. Lumapit si Atty. Torion sa Korte Suprema, ang baon niya, intriga. So, ngayon, ang hinihingi na ebidensya, yung Kamara de Representante. Bakit? It's not because they're at fault. Pero kasi nakasulat po sa Constitution, lahat ng impeachment complaints should originate from the Congress, from the House of Representatives. Kaya po sa kanila, hinihingi yung mga ebidensya. Nag-react ang Kamara. Ang sabi ng Kamara, susunod kami dyan, syempre. No ifs, no buts, sabi ng Kamara. We confirm that the House has officially received a copy of the Supreme Court resolution on the twin petitions filed by Sara and Israelito Torion to challenge the impeachment trial pending before the Senate. At ang sasagot para sa kanila, mga kababayan, ay ang Office of the Solicitor General. Yun ang sasagot para sa kanila. Okay, ngayon mga kababayan, ito nakakatawa. Nag-react din ng Senado. Nagbida-bida bigla ang impeachment court. Oo, ng Senado. The action of the Supreme Court is referring back to the House of Representatives mirrors the Senate impeachment court's action to carefully follow procedures and establish all facts related to the initiation of the impeachment articles. Uy, biglang may ganun, nagbida-bida. Sabi ng impeachment court through Attorney Tongol, tama yung ginawa namin. Tama yung pag-delay namin kasi kailangan talaga ma-establish yung tamang procedures. Sabi ng Senado. Bida-bida bigla. Alam naman natin na hindi delay ang gusto nyo dismiss. Mga sinungaling kayo dyan sa Senado. Lalo na ngayon itong mga tao ni Digonggong solid na ngayon sa likod ni Cheese Escudero. Di syempre yun na talagang gusto nila ngayon. Pero in the first place, mga kababayan, wala naman silang karapatan gawin yun. Supreme Court lang naman ang pwedeng mag-question ng validity niyan. Or Supreme Court lamang ang pwedeng sumagot because it is a constitutional question. Huwag nyo kaming daanin sa drama, sa emosyon, lovely photo, etc. Kasi dyan tayo dinadaan Hindi ka raw maka-Pilipino pag hindi ka sumusuporta sa mga Duterte. Alam nyo, that is the worst lie that the DDS can say. Hindi ka maka-Pilipino pag hindi ka sumusuporta kay Digong, tsaka kay Sara, tsaka sa mga Duterte. Bakit? Sila nga, sumusuporta sila sa China di ba hindi sila maka-Pilipino? Ano sabi ni Sara Duterte? I'm not pro any country at all. Sabi niya, baliw. Pilipina ka, hindi ka pro-Philippines. Baliw pala to